Halin kayo, habulin niyo ako. May nahulog mula sa langit. Napakalamig niya. Ang hina ng hina, parang bagong silang natuta. Hoy, humihina ka pa ba? Hindi na bale ang mukha mong puno ng dugo. Ang gwapo naman pala ng bulag na to. Mas matangos pa ang ilong niya kaysa sa matatalim na bato rito sa kalaliman. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon na may nahulog dito na hindi mabaho. Pakiramdam ko, sayang naman kung mamamatay siya. Pero isa lang akong kabuti. Hindi ako marunong manggamot. Alam ko lang, kung hindi siya kakain ng mainit-init, magiging katulad na lang siya ng mga bulok na bato rito. Magpapakulo muna ako ng sabaw. Mas lason ang sangkap, mas mabisa ito laban sa lason. Puno ng demonyong enerhiya ang katawan ng bulag na to. Kung hindi ko gagamitan ng malakas na gamot, siguradong hindi niya kakayanin. Gising ka na, uminom ka mabilis. Habang mainit pa. Paano kung hindi ko nakuha ang tamang sukat? Baka sa isang inom lang niya, diretsyo langit na siya. Huwag mong inumin, may kamandag ang sabaw. Saan ka bang uod kagaling? Ikaw ang uod. Buong pamilya mo ang uod. Lola mo kabuti. Wala kang amoy ng kalaliman. Bagkus pamilyar ang amoy mo. Bitawan mo ako, ikaw na bulag ka. Gawa ba sa bakal ang balat ng bulag na to? Hindi siya wood. Isa siyang maliit at madulas na lason. Bahala na, tutal malapit na rin siyang mamatay. Hindi ko na lang papatulan. Walang araw o gabi rito sa kalaliman. Hindi makakita ang bulag. Wala rin akong orasan. Inaabangan na lang naming tumunog ang tiyan namin para malaman ang oras. Ayaw niyang magsalita. Sa isang araw, 3 salita lang ang lumalabas sa bibig niya. Kahit na maganda ang mood niya ngayon. Pero sobrang galing niyang lumaban. Umiyak ka ba? Napasukan lang ng buhangin ang mata ko. Mula ng araw na yon, naniwala na ako. Ang bulag na ito ay tiyak na isang makapangyarihang tao noon. Sayang nga lang, napadpad siya sa maling lugar. Kahit apoy ay hindi marunong gumawa. Hindi pwede, dapat gawan ko ng paraan. Lalala lang ang lason sa katawan niya. Hindi pwedeng mamatay ang pagkain ko ng ganito lang. Hoy, kumuha ako ng mga ligaw na prutas sa malapit para sa'yo. Inumin mo itong sabaw habang mainit pa. Hindi na masarap pag lumamig. Hindi nagdududa ang bulag. O dapat kong sabihin. Kahit na lasang kakaiba, hindi pa rin siya nagtatanong. Nakaka-proud naman yun. Kahit ang kapalit ay ang pagkawala ng kulay ko. Mula sa dati kong mapulang kulay. Nagsisimula na silang kumupas. Naging maputla na lang at tuyot. Kahit ang laki ko, lumiit din ng malaki. Bakit may bawas ang binti mo? Kinagat ng daga rito sa kalaliman. Ah, tama, daga nga. Sa susunod, tutulungan mo akong katayin sila. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Simula ngayon, hindi ko hahayaang may mangagat sa'yo.
Parang hindi na nakakainis ang bulag na to. Mula ng araw na yon, hindi na ako hinahayaan ng bulag na lumayo sa kanya ng 3 hakbang. Pero alam kong hindi ako pwedeng huminto. Ang hamog sa mga mata niya. Konti na lang at tuluyan ng mawawala. Kailangan ko na lang magluto ng huling sabaw. Gamit ang pinakaloob na bahagi ng puso ko. Ayos lang yan. Ako nga ay isang kabute. Nagtapyas na ako ng laman. Pagdating ng tagsibol, hayaan mo lang umulan at tutubo ulit ako. Mga mata ng bulag. Nitong mga nakaraang araw, lalo nang dumadalas ang pagdurugo niya. Buong gabi siyang hindi makatulog sa sakit. Napipilitan siyang kagatin ng mariin ang kanyang labi. Nagyuyukos siya sa isang sulok. Alam ko, hindi na matatagalan ang masamang aura sa kalaliman. Hindi na natin ito pwedeng ipagpaliban. Wala na akong lakas para gumapang man lang. Ang bulag ay bumangon na at umiinom na ng sabaw. Ang sakit, parang nagkakalas-kalas ang mga buto ko. Pagpapala ng langit. Ang masamang aura ng Diyos ng kalaliman ay wala na. Maligayang pagbabalik, dakilang digmaan. So ang suki ko pala ay isang dakilang digmaan. Ang astig naman. Ako. Nandito ako. Ikaw na bulag, tumingin ka sa likod ng batong iyan. Nakilala niya ako. Kahit pa naging ganito na ang hitsura ko. Nakilala niya pa rin ako. Huwag kang matakot, dadalhin kitang pabalik sa langit. Kayang pagalingin ng batis ng langit ang lagay mo. Wala na itong saysay. Wala na. Hindi ko na kayang sumipsip ng kapangyarihan. Mahal na dakilang digmaan. Malapit na gumuho ang kalaliman. Magmadali po kayong bumalik sa langit. Nangako ka sa akin. Sabi mo hindi ka mamamatay. Niloko mo ako. Hindi kita niloko, ikaw na bulag. Isa lang akong maliit na kabute. Ang kabuting lasa ay walang sikat ng araw. Sa kalaliman ay walang tagsibol. Hindi ko na mahihintay ang ulan. Hay, ang mga immortal ay talagang mga sinungaling. Anong dugo ng Diyos na nakakapagpabuhay muli, kalokohan lang lahat yan. Noong araw, itong tuyot na piraso ko ng tangkay. Dahil sa liwanag ng langit, hindi sinasadyang nasipa ko. At nahulog ulit sa putikan ng kalaliman. Sa lahat ng malas, pumatak ako sa isang kanal na may tubig na hindi gumagalaw sa loob ng maraming taon. Dahil sa tubig na yon na di ko alam kung ilang taon na ang tanda. Nagbabad ako roon ng 3,000 taon. Hindi man lang ako nagkaroon ng pulang sombrero. Bagkus, lalo lang akong lumaki. At lalong pumuti. Hindi tama yan, di ba? Ang kalaliman ay ginawa na nilang pasyalan sa langit. Hindi ko kayang magbayad ng upa. Kaya sumama na lang ako sa palakang immortal paakyat ng langit. Nagbukas ako ng maliit na karinderya sa labas ng timog na pintuan para magtinda ng lutong pagkain. Hindi, sa langit, tawag nila rito ay masarap na sabaw ng nektar. Sa mga dumadaang immortal, huwag palampasin ang lutong pagkain ni Agyu. Isang mangkok lang. Doble agad ang lakas. Sa totoo lang, hindi naman talaga masarap ang luto ko. Pero mayroon akong natatanging bentahe. Isa akong halaman na naging immortal. Nilalagyan ko ng pampalasa mula sa sarili kong katawan ang sabaw. Sa sobrang sarap, pati mga immortal ay nalalaglagan ng kilay.
Siyempre, hindi na ako nagtatapyas ng laman sa puso ko. Masakit kaya? Nagbabawas lang ako ng kaunting kuko. O kaya kumukuskus ako ng libag sa katawan ko. Ang negosyo ko ay sobrang patok. Araw-araw, ang pagbibilang ko ng barya ay nakakangalay na. Yung saya ko pati sa listahan ay ramdam. Nung akala ko ay yayaman na ako sa pagtitinda ng sabaw. Nang narating ko na ang rurok ng tagumpay bilang immortal. May naganap na malaking gulo sa langit. Isara ang tindahan, magligpit na kayo. Yung baliw na yon ay nagpapatrolya na naman sa kalye. Anong baliw? Yung bulag. Hindi, dapat na natin siyang tawaging Diyos ng yaman o mahal na dakilang digmaan. 3,000 taon na ang nakalipas. Mukhang masama ang lagay niya. Ang payat ng panga niya pwede ng panghiwa ng mansanas. Ano nang nangyari sa kanya? Bakit parang gusto niyang manlamon ng tao? Hindi mo alam. Pagbalik ng War God, bigla na lang siyang nabaliw. Hindi pinapansin ang pamahalaan ng langit. Hindi tumatanggap ng mga immortal na dalaga. Kumakawala at paikot-ikot sa buong mundo. Ang pinakamasahol ay naglabas siya ng kautusan mula sa langit. Lahat ng mga Diyos at immortal sa langit. Araw-araw kailangan pang kumain ng pinakuloang gulay na tubig lang ang sabaw. Sino ang mga ngahas kumain ng kabute? Sino ang mga ngahas humawak sa bagay na may takip at proteksyon? Diretso siyang dalhin sa Zuxian platform at hiwain na parang sashimi. Ubus na ako, lotus na lang ako ngayon. Pero sa butot laman ko, lason na kabute ako. Noon, nabasag ko pa ang kalahati ng ngipin niya. At binuhay ko pa siya matapos ko siyang lasunin hanggang mamatay. Kapag nakilala niya ako ngayon, baka hiwain niya ako na parang lotus slices at pulutan pa sa alak. Bilisan, bilisan, bilisan nyo at alisin na ang karatula. Aray, 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 bilisan nyo pa. Bilisan nyo, paparating na siya. Sino ang walang modo na mangangahas humarang sa daan ng banal na Diyos na ito? Huwag niyo akong patayin, huwag niyo akong patayin. Hindi masarap ang laman ko, seryoso. Aray. Anong nilagay mo sa sabaw mo? Puro repolyo lang ang sinasabi mo. Ang amoy na ito. Tanging ang agu ko lang ang marunong magpakulo ng sabaw gamit ang sariling laman. Ubus na, asong ilong ba ang gamit ng lokong ito? Grabe, sugatan na ang balat ko rito. Naamoy pa rin nito. Naku, ang lugar na ito. Mas dukha pa kaysa sa putikang tinitirahan ko noon sa kalaliman. Maliban sa ilang malamig na sandata. Wala man lang upuan o banig. Huwag mo nang banggitin ang munting tindahan ko. At yung mga kumikislap na batong espiritu. Ano ba yan, War God? Mali ba ang nahuli mo? Hindi pa nga napapatay ang apoy ng kaldero sa tindahan ko. Pwede bang pauwiin mo muna ako bago ka umalis? Ang kalagayan ko ngayon. Parang naghuhugas ako ng gulay. Ihanda ang kaldero. Masyadong tuyo. Dati, basang-basa lagi ang payong mo. Bakit naging ganito na ngayon? Saang tago ka ba nagkubli sa loob ng ilang libong taon at naghirap ng ganyan? Ay! Agyu! Hinahanap kita sa loob ng 3,000 taon. Mali ang nakilala mo. Ang pangalan ko ay Ibay. Hindi ako kung anong kabute. Hinding-hindi ko aminin yan. Kapag nalaman niya na muntik ko siyang lasunin hanggang mamatay noon. Siguradong hiwain niya ako na parang lotus slices, hindi ba? Aray. Ah, huwag kang tumingin. Agyu. Kapag may nangahas humawak kahit isang pirasong laman mo sa hinaharap. Upakan ko siya hanggang mabalatan. Kahit ikaw pa mismo, hindi pwede.
Hindi na kailangan ng matigas na tingin. Ako ang nagdadala ng malaking kaguluhan. Ang ayos nitong ginawa mo, para kanino ba yan? War God, lampas ka na. Kailangang maging maganda at maliwanag ang dalaga. Yuan Ming, magulo na ang punto mo. Ang babaeng ito ay anyong nabuo mula sa isang nilalang na lason ng kalaliman. Inaalagaan mo pa siya sa tabi mo. Maaga o huli, hihigupin niya ang inyong banal na enerhiya. Wawasakin niya ang ugat ng iyong landas bilang War God. May utos ang Jade Emperor. Kung ipipilit mo pa rin ang pagkahumaling mo ngayon at ayaw mong magising, kailangan naming protektahan ang halimaw na ito. Aalisin ng korte ng langit ang iyong titulong War God. At kukumpiskahin ang iyong tahanan bilang War God. Gagawin kitang mortal. Ano, wala nang mapapala. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Ako man ay isang tangkay ng lotus. Pero may simpleng pananaw ako sa buhay. Hindi pwedeng hadlangan ang kabuhayan ng iba. Lalo nang hindi pwedeng mapasubo ang sarili kong pangmatagalang pagkain. Yuan Ming, siguraduhin mong malinaw na sa isip mo. Para lang sa isang hamak na halimaw, isinuko mo ang iyong talaan sa langit. Sulit ba o hindi? Dahil gusto ninyong mamatay. E di subukan natin ang kidlat na parusa ng langit. O ang aking espada ang mabilis. Tapos na, tapos na. Ang baliw na ito, gusto talagang makipagpalitan ng buhay sa langit. Hi! Baliw ka talaga. Napakabait mo sa akin. Paano kita hahayaang maging pulubi dahil sa akin? Basta nakaalis na ako. Hindi ka na makukonsiderang lumalabag sa utos ng langit. Ang lahat ng ginto, pilak, at kayamanan sa bahay na ito ay sayo pa rin. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Agu, lumabas ka na. Ihatid kita para kumain. Ang mga inihaw na kamote sa pugon ng alchemy ni Lao Jun. Gabi ng pamilihan sa mundong tao. Ganito pala kasarap at kasigla ang buhay. Hindi ko alam kung paano na si Yuan Ming sa langit. Nakakuha ka ba ng pensyon mula sa langit? Ay, ako talaga ay isang mabait na agu. May-ari, isang mangkok ng halo-halong sabaw. Sige na, Suki, umupo ka ng maayos. Suki, tingnan mo ang galing ng kamay ko. Dagdagan ko ba ng 2 nilagang itlog? Espesyal na resipe lang. Malamig ka pala, Suki. Gamitin mo ang lilang gintong mangkok para ilaga ang bituka ng baboy. Magaling ang paningin mo, Suki. Hindi nga maitatanggi. Ang mangkok na ito ay pamana ng aking angkan. Mataas na huwad na kagamitang makalangit. Sa loob nilaga ang bituka ng baboy. Wala na ang amoy ng baboy. Huwad din yon. Siguradong dapat. Ay hindi naman. Mula yan sa Hulisale Market ng mumurahing paninda sa silangang pamilihan. 10 wen lang, 3 na. Ang kinang pa. Ano, sobra na ba? Hindi dapat. Ang asin na inilagay ko ngayon. Medyo tinipid ko. Takbo, takbo. Takbo. Bakit hindi ka tumatakbo? Kuya, nagkamali ako. Wala na talaga akong pera. Iniipon ko pa nga ang pera ko. Babayaran kita pati tubo. Huwag mo akong ubusin hanggang balat na lang. Isa lang akong napakatanda at matigas na tangkay ng lotus. Hindi masarap. Ninakaw mo ang kobre kama ko. Kinuha mo pa ang night pearl ko. At nag-iwan ka pa ng isang bulok na dahon ng repolyo. Hayaan mo akong mapanatili ang siguradong trabaho ko. Alam mo ba? Dahil sa paghahanap sa'yo, hinati ko sa 2 ang Ling Xiao Hall ng Jade Emperor. Tapos na talaga. Mga tadyang na nilaga sa pulang sarsa at lotus. Unang hakbang, balatan at hiwain ng maliliit ang lotus. Ihanda ang kumukulong tubig. Ay naku. Takbo na, hindi ka ba marunong tumakbo? Yuan Ming, dahil lang sa isang halimaw, binasag mo ang Ling Xiao Hall. Nasugatan mo ang 100 immortal. Talagang nawalan ka na ng bait.
Bumaba ang Jade Emperor dala ang siyam na ikot na hanay ng kulog. Kung isusuko mo sa akin ang halimaw na yan ngayon, maaari ka pang maiwan ng buo ang katawan. Kung hindi, lilipulin ko ang kaluluwa at espiritu mo. Hindi ka na muling mabubuhay. Bilisan mo, isuko mo na ako. Isang suntok, 10,000. Akala mo ba namamalengke ka lang ng repolyo? Wala akong gaanong halaga. Kapag itinapon mo ako, makakabalik ka pa rin sa pagiging opisyal. Ang ingay mo, Agu. Takpan mo ng maigi ang mga tainga mo. Ngayong araw, isasama kita para lusubin natin ang langit. Sandali lang, Panginoon ng langit. Sa langit, si Yuan Ming ay laging sumasandig sa pangalan ng Diyos ng digmaan. Nagmamalabi sa kapangyarihan. Matagal ko na siyang hindi matiis. Ngayon ang akin ang unang gantimpala sa paghuli sa taksil. Walang makikipag-agawan sa akin. Panoorin niyo, ako mismo ang huli sa kanya. Lagot na, lagot na. Kapag bumagsak ang pader, sabay-sabay itong tinutulak ng lahat. Kahit sariling mga kapatid niya, bumaligtad na rin. Mahal na Panginoon, mula taas hanggang baba, nakatutok lahat sa inyo sa langit. Ako na ang bahala sa mga humahabol. Inilagay ko ang pinakamagandang batong espiritu sa ilalim ng puno ng melokoton sa Jiangnan. Naiwanan ko kayo ng sapat na baon sa paglalakbay. Bilisan mo, isama mo si Hipag at umalis na. Ay grabe, ang lakas ng taksil na ito. Napakapangilabot ng halimaw na lakas niya. Nagkulang ako sa tungkulin. Bilisan mo, may kakaiba sa pwesto ng Qian. Huwag ninyong hayaang makatakas ang Diyos ng digmaan papuntang kabisera. Biglang yumaman sa isang gabi. Paano nagkaroon ng napakaraming dekalidad na batong espiritu dito? Itinago ko iyon noong bumaba ako sa mundo noon. Kung sakaling mapadapa ako sa mundo, may masasandalan pa ako. Ganyan lang, naniwala pa ako. Tutal, dati nga siyang bumagsak sa kalaliman. Hindi man lang marunong magsindi ng apoy. Bulag ka, pwede mo naman akong isuko. Bakit? Dahil noong nasa kalaliman, aksidente kitang nailigtas. Sa kalaliman, puro nagbagong anyong espiritu lang ang naroon. Ikaw ang una kong nakitang tunay na buhay na tao. Kaya hindi mo talaga kailangang dahil lang sa nangyari sa kalaliman. Isuko ang posisyon mo bilang Diyos ng digmaan. Ha? Agyu. Ang aking templo ng Diyos ng digmaan. Hindi ba mas mabuti pa ang mundo ng tao? Isang sirang kahoy na bangkito na putol ang isang paa. Hindi ba dahil lang noong araw na iyon sa dakilang bulwagan, iyong mga matandang iyon, na sinabi nilang kukumpiskahin ang mansyon mo bilang Diyos ng digmaan? Sobrang dami ng ginto at pilak mo. Kung makumpiska yon, malaking lugi. Tinulungan lang kitang ilipat ang ari-arian mo habang bayad. Bakit hindi mo kilala ang kabutihan ko? Impossible. Hindi pa ako nagsasawa sa laro. Sa wakas, nakalabas din sa kalaliman. Hindi ko pa nga lubusang napapakiramdaman ang langit. Tapos kinuha mo na ako. Ay, bulag ka. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Agyu, nakaselyo ang aking espiritong daluyan. Hindi mo ako pwedeng iwan. Kahit madaldal ako. Pero nang makita ko siyang sobrang hina ng hitsura. Ang gasgas sa dibdib. Bigla na namang sumakit ng pamamanhid. Isang batong espiritu ang bayad sa isang gabi sa tuluyan. Magpareserba ng 2 kwarto sa ibaba. Isa na lang ang natitirang kwarto sa ibaba. Amin na ang kwartong iyan. Kung mahirap ang kalagayan, makisiksik muna kayo sa isang gabi. Kayo na sa kama, ako sa sahig. Huwag tayong mag-abot, kanya-kanya tayo. Halika. Halika rito. Ano po ang maipag-uutos ninyo, amo? Aray.
Ang bango. Huwag kang gumawa ng kalokohan, may batas ang mundo ng mga demonyo. Iniinspeksyon ng mga tagapagbantay ng lungsod ang mga kwarto. Lahat lumabas at pumila. May room check. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano ang tinitingnan nyo? Hindi pa ba kayo nakakita ng magpapahinga ng magkasama? Ang kwartong ito, binili ko gamit ang isang batong espiritu. Karaniwang inspeksyon. Mahigpit ang bantay ngayon. Naglabas ang langit ng kautusang dakip. Dakpi ng isang bulag na Diyos ng digmaan at isang babaeng magnanakaw mula sa kalaliman. Dakpi ng bulag na Diyos ng digmaan at ang babaeng nagmula sa kalaliman. Pabuya, 100,000. Pinakamataas na uri ng batong espiritu. Hindi pa ba kayo nakakita sa aming liblib at hamak na lugar? Saan pa kami makakakita ng Diyos? Magnanakaw na babae, umalis ka na agad. Umalis ka na, huwag mong hadlangan ang trabaho ko. Asikasuhin. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Wala akong gagawing kalokohan para sa'yo. Nakaabot na rito ang mga tagalangit. Kapag hindi pa tayo tumakbo, magiging bakal na Diyos ng digmaan at inihaw na lotus slice tayong dalawa. Bulag, narinig mo ba? Walang ingay. Huwag kang makialam. Gutom ka na 'di ba, tara na. Huwag mo siyang galawin. Huwag mo siyang galawin. Ang bagay na ito may amoy dugo ng daan-daang buhay. Nabali na pati ang mga binti niya. Sino pa ang kaya niyang patayin? Kakagatin ba niya ang mga daliri mo sa paa gamit ang dalawang malalaking ngipin sa harap? Kain ka na, Bunny. Nako. Kuneho. Halo iyan mula sa sinaunang halimaw na sakim at sa mahabang balahibong kuneho. Tusok-tusok. Mahigit 100 nawawalang tao sa Jiangnan Road kamakailan. Siguradong hayop na iyan ang may gawa. Hindi kita mapapalampas. Huwag mo akong sisihin, wala akong nasaktan. Talaga, wala akong kinain na tao. Masyadong maasim ang laman ng tao. Hindi ko maibaba. Yung mga naglalakbay, kinidnap ng halimaw na itim na hangin sa bundok. Sumunod lang ako sa likod. Palihim kong pinulot ang mga nahulog nilang kamote at tuyong rasyong tinapay. Puro kasinungalingan. Paano mo nakuha ang sugat sa likod na binti mo? Malinaw na nakagat iyan habang nag-agawan ng pagkain sa kapwa mo. Kinagat iyan ng tatay ko. Halo-halong lahi ako. 2 ang mahahaba kong tainga. Sabi ng tatay ko, napapahiya ko raw ang angkan namin sa pagkain. Bawal sa akin ang humawak ng karne. Kinagat niya ang binti ko hanggang mabali at itinapon ako palabas ng kuweba. Iniwan niya akong bahala sa sarili ko. 3 araw at 3 gabi na akong gutom. Wala na talaga akong magawa kaya lumabas ako para mangikil. May kasalanan ako pero hindi ako dapat mamatay. Kalimutan mo na, bulag. Ni isang labanos hindi niya kinain. Siguradong hindi siya mangangahas kumain ng tao. Tingnan mo kung gaano siya kahabag-habag sa pag-iyak. Bigyan mo na siya ng buhay. Kung palalayain mo siya ngayon. Bukas, kapag nagutom siya ng husto, kakagatin niya rin ang lalamunan mo. Ikaw na ang amo ko. Nanunumpa akong gulay lang ang kakainin ko. Basta may makain lang. Magiging alipin ako para sa'yo. Hinahanap mo ang kamatayan mo kung basta ka nalang makikipag-bond sa kanya. Ngayon din, hiwain kita na parang manipis na karne sa sabaw. Mali ako, hindi na ako makikipag-bond. Hindi niya ako poprotektahan. Talaga, gulay lang ang kinakain ko. Sapat na sa akin ang tangkay ng repolyo. Kusang loob ko yon. Ni isang labanos hindi niya kinain. Siguradong hindi siya mangangahas kumain ng tao. Tignan mo kung gaano siya kaawa-awa. Tulad ko noon. Hindi mahal ng ama't ina. Abala. Ito ang naan at mga tusok-tusok. Walang ilalim ang tiyan ko. Yung kaunti mong kinikita sa pwesto. Ni hindi aabot pang ipangtawid ng ngipin niya. Kung sakali, magluluto na lang ako ng 2 kaldero ng halo-halong ulam araw-araw. Pwede ba tayong maghinay-hinay at maging low-key? Itong bihis mo. Pag naglakad ka sa bayan, para kang kumikinang na piraso ng taba. Paano kung maakit ang mga holdepper? Pwede bang magsuot ka ng mas simpleng damit? Iyan abala.
Kailangan ko ng isang marangyang silid. Ihain niyo agad ang buong handaan ng bahay. Nabalitaan mo na ba? Yung iskolar na sili sa silangan ng lungsod, kagabi inangklana naman ng babaeng halimaw. Pang-apat na siya sa loob ng kalahating buwan. Sobrang payat, halos wala ng hininga. Sabi nila, pinipili lang daw niya ang mga gwapong iskolar. Masamang demonyong ang mga iskolar lang ang pinipili. Kung mahuli at dalhin sa tanggapan, may 50 tael na pabuya yata. Agyu. Bigla akong nahilo. Malayo na nga sila, tinitingnan mo pa rin. Mas maganda sila kaysa sa akin. Mas malaki pa ang dibdib nila kaysa sa akin. Bakit ka nagtatago? Hindi ba masarap ang mayakap ang mainit at malambot na kagandahan? Hindi naman ako basta-basta nagsasalita, Gine. Sobrang tapang ng amoy ng pulbos at pabango. Si Agu pa rin ang mabango. Tigil. Tigil, kumita na tayo ngayong gabi. Bukas ng umaga, bibilhan kita ng 10 basket ng repolyo. Mga halimaw tumingin sa hairpin. Mga halimaw tumingin sa espada. Haha, sa araw, may lalaking nagbabantay sa'yo. Gabi na, naglakas loob ka pang sumugod ng mag-isa. 8 Zoro. Hindi ako makatulog magdamag. Maniniwala ka ba kung sabihin kong nagdala lang ako ng kuneho para maglibot? Tubig, bigyan niyo ako ng tubig. Wala pa akong napatay na tao. Kalahating buwan na ang nakalipas. Gumamit ng mahika sa pangunahing kalsada ng kabiserang lungsod para linlangin ang punong tagasuri. Ako rin ang tumulong sa kanya para buksan ang daan tungo sa tagumpay. Isa lang akong batang demonyong Zoro na kakabago lang sa anyong tao. Natuwa sa ingay kaya bumaba ako ng bundok para manood ng mga parol. Nakasalubong ko ang isang bulag na manghuli ng demonyo. Naputol ang binti ko dahil sa pambubugbog. Tumakas ako papasok sa sirang templo. Si Lixiwen ang nagligtas sa akin. Isa siyang pobreng iskolar. Ibinigay niya sa akin ang kaisa-isang lumang kumot niya. Ginamit pa niya ang panloob niyang kasuotan para balutan ako. Mukha siyang maginoo at maputi. Isang dalagang nakapulang damit. Doon na ako tuluyang na in love. Gets na gets mo ako. Nakapagpapahamak talaga ang kagwapuhan ng lalaki. Pati pambaon niya sa biyahe papuntang Kabisera para sa pagsusulit, wala. Nising ko, wala. Pumunta ako sa malalim na kabundukan para makipag-agawan ng 100 taong ginseng sa isang itim na oso. Sobrang duguan. Bumalik ako para ipalit iyon ng pilak at ibigay sa kanya. Pero kalaunan, bumagsak siya sa pagsusulit. Umiiyak niyang sinabing sa mundong ito, kung wala kang pera at kapangyarihan, wala kang laban. Kahit napakaganda pa ng sulat mo, wala ring saysay. Lumuhod siya sa harap ko at nakiusap. Nakiusap siyang gamitin ko ang pang-akit na mahika ng lahi ng Zoro para tulungan siya. Para malinlang ang mga opisyal na gahaman sa pera at babae. Para ayusin ang mga koneksyon niya. Sabi niya, pag yumaman at umangat na siya. Isa ka daw niya ako sa marangyang palangkin bilang lehitimong asawa. Tapos, naging opisyal na siya. Naging pinakakilalang bagong mayaman at makapangyarihan sa bayan siya. Pagkatapos, kumapit siya sa mataas na sanga ng anak ng prefect. Niloko niya akong papasukin sa mansyon, sabi magdiriwang lang. Sa huli, may nakahandang manghuli ng demonyong tumugis sa akin noon. Gagamitin niya ang balahibo ko para gawing kwelyong pambalot sa leg ng anak ng opisyal. Ibigay ang inner core sa the waist na pari. Isinugal ko ang sarili kong kaluluwa. Pinasabog ko ang kalahati ng inner core ko. Saka lang ako nakatakas matapos wasakin ang kalahating mansyon. Hindi ba si Lina yon ang umangat sa pwesto sa pagyapak sa akin? Hindi ba at pakakasalan niya ang anak ng opisyal? Ako na ang aabangan siya sa gabi at sisisipsipin ang lakas niya. Hindi ko siya papatayin. Gagawin kong nakahiga siya sa banig ng karamdaman. Ni hindi siya makakapasok sa silid pangkasal. Gusto kong makita niyang gising na gumuho ang maganda niyang kinabukasan. Mabulok siya at maging isang tumpok ng putik. Mga kapatid, huwag na kayong umiyak. Masyadong mura kung sigla lang ang kukunin sa hayop na yan.
Pumasok ka at putulin mo ang mga binti niya. Kapag may nangyari sa akin ang sisi. Tanga. Bulag, hindi ba natutulog ka sa tuluyan? Lumaki ang loob mo. Naglakas loob kang lumabas ng palihim para kumita ng extra, ha? Hindi na magtatagal ang kalahati mong inner core. Kung susipsipin ko pa ang sigla niya, sa loob ng 3 araw, ikaw mismo ang babalikan nito. Mabubulok at magiging durog-durog na laman. Alam ko. Pero hindi ako papayag. Sa mundong ito may sanhi at bunga. May ganti ang bawat gawa. Kung gusto ni Agu makialam sa usaping ito, ako na ang mag-aayos ng bulok na usaping ito para sa'yo. Bulag, ano ang gagawin mo? Masyadong marahas ang pumatay. Madudumihan lang ang kamay mo. Punta ka at hilahin palabas ang nakatagong daoist na manghuhuli ng halimaw sa bahay ni Lee. At sabay mong hayaan ang binatang iskolar na isuka ang nilamon niya. Iluwan niya pati balat at buto. Daozhang. Daozhang Kingsu, iligtas mo ako. Ang lakas ng loob mo, halimaw. Naglalakas loob ka pang pumunta rito. Ngayon, ako mismo ang tatapos sa'yo. Kuyak si Wen. Sabi mo, babalatan mo ako at kukunin ang balahibo ko. Para gawing scarf sa anak ng opisyal. Totoo ba? Hong-er, nagkamali ako. Hong-er, itong salbahing daoist na ito ang pumilit sa akin. Mahal kita. Pinakasalan ko ang anak ng opisyal para lang sa impluensya. Kapag naging mataas na opisyal na ako, syempre, ipapasok kita sa bahay ko sa marangyang seremonya at gagawin kitang kapantay na asawa. Pwe, ang kapal ng pakana mo. Narinig ko pa yan kahit sa libingan sa labas ng lungsod. Kapag napakinabangan na ang isang tao, papatayin na ang halimaw at kukunin ang inner core niya. Ngayon, may gana ka pang magsalita ng kalokohan. Kung hiram lang ang lakas mo, dapat isauli mo na. CJ. Hindi ka niya tinantiyahan. Sinipsip niya ang swerte mo nang walang tira. Ang aking dangal at katanyagan. Ang swerte ko sa pwesto. Huwag mong kunin, ibalik mo sa akin. Mula ngayon, isa ka ng inutil na hindi man lang makahawak ng panulat. Anak ng opisyal. Hindi ako magpapakasal sa pangit na halimaw na hindi man lang makabangon sa kama. Manatili ka lang sa mabahong silid na ito. At panoorin mong mabubulok ka. Maraming salamat, Panginoong Immortal. Maraming salamat, Binibini. Naghiganti na si Hong-er. Ang mundong ito, mabaho at bulok. Hindi na ako makakatiis kahit isang araw pa. Babalik ako sa kabundukan para mamuhay ng maayos bilang isang ligaw na soro. Tara na, bulag. Kahit hindi natin nakuha ang 50 tael na gantimpala. Pero naligpit naman ang lalaking basura. Sulit na sulit ang lakad na ito. Sino ang nagsabing hindi sulit? Lumabas ka ng hating gabi imbes na matulog. Kaya napilitan din akong sumama at malanghap ang baho ng ihi sa loob ng bahay. Paano mo gustong ayusin ang usaping ito? Sinira mo ang pundasyon ko sa paglinang. Makikipagpatayan ako sa inyo. Hindi ba sabi mo nakaselyo ang iyong ugat na espiritual? Ubos na ang espiritual na enerhiya. Ni isang apoy na espelo hindi ko na maikumpas. Ako na lang ba ang bumubuhay sa iyo araw-araw? Ano yun kanina? Iyon ang huling isinugal ko gamit ang natitira kong kaluluwa habang nasusunog ito. Pinilit kong paandarin ang aking panatang pangligtas ng buhay. Para protektahan ka, sinalo ko ang balik na pinsala. Anong klaseng pangligtas na gamit iyon at ganyan kalakas? Hindi ka ba nagpapanggap lang? Sobrang sakit, parang sinusunog ang loob ko. Masakit din ang dibdib ko. Nahihilo ako, di na ako makalakad. Bulag ka, kung ididikit mo pa ang ulo mo sa dibdib ko. Maniwala ka o hindi, itatapon kita sa gitna ng kalsada. Pagkain. Ang lamig.
Bulag-bulag. Magagamit mo pa ba ulit ang pangligtas mong gamit? Lintik na asong iyan. Nahanap ko na ang amoy ng banal na dugo. Tigilan mo. Huwag kang lumapit. Ako ang nagbabantay sa bulag na ito. Utang niya sa langit ang perang iyan. Kung kailangan, ako na ang papalit magtrabaho para sa kanya. Kapag ginalaw mo siya, kahit isang hibla lang ng buhok niya. Hindi nagbibiro ang espada kong ito. Buwisit. Laban kung laban, suntok-suntok-suntok. Nakita mo ba, sanay na sanay ako. Bilis, umalis ka na. Aray ko. Nandito na ang istorbo. Yuan Ming, wasakin mo ang palasyo ng Ling Xiao. Tumakas ka pababa sa mundo ng mga mortal. Akala mo makakatago ka sa putikan ng mundong ito. Magpapanggap ka lang na walang silbi para hindi ka namin mahanap. Agu. Ang ingay niya. Nanginginig tuloy ang dibdib ko sa sakit. Huwag kang magpanggap, humiga ka lang ng maayos. Bakit ka sumisigaw? Ipinagyayabang mo lang ba ang lakas ng boses mo? Ano ngayon kung gibain ang palasyo ng Ling Xiao? Ayaw lang niya sa pangit ninyong dekorasyon sa langit. Sinira niya iyon para mapalitan ng bago. Sa akin na siya ngayon. Ako na ang bahala sa kanya. Ang tapang mo demonitang babae. Huwag kang magmadali, isasama kitang tagain. Subukan mong ang tagain ako. Kung gusto mo talagang mamatay, isdi pagbigyan ko na kayong magkalaguyo. Huwag kang tumingin, sobrang silaw. Agu, tapos na ang problema. Uwi na tayo at matulog na lang, maaari ba? Matulog ka dyan. Ibinagsak mo ang general ng langit sa lupa. Bukas baka padalhan tayo ng marami niyan ng matandang Jade Emperor para hulihin tayo. Bumalik na agad tayo sa tuluyan, kunin ang gamit at tumakas. Susundin ko si Agu. Saan man pumunta si Agu, doon din ako. Prinsesa, malaki ang balita. Naglabas ang langit ng pinakamataas na utos ng paglipol. Bakit yung kuya kong laging nalalagas ang balahibo? Sa wakas pinatay na rin siya ng langit. Hindi si Demon Lord. Si Ginoong Yuan Shen. Pinagwasak ni Ginoong Yuan Shen ang palasyo ng Ling Xiao. Hinahanap siya ngayon ng buong langit. Gibain niya ang palasyo ng Ling Xiao. Bakit bigla siyang nakipagbangayan sa langit? Sabi-sabi lang. Balita ko para sa isang babae si Ginoong Yuan Shen. Isang hamak na babaeng halimaw na umahon mula sa kalaliman. Babaeng halimaw ng kalaliman. Gusto ko ngang makita. Aling walang takot na malanding lisang iyon. Sino ang nangahasagawin ang lalaking napili ko? Gusto kong makita. Kung sinong walang hiyang malanding bruha. Sino ang nangahasagawin ang lalaking napili ko? Bilisan mo, bilisan mo. Naitapon mo sa lupa ang mga general ng langit. Kapag nagpadala si lumang Jade Emperor ng 100,000 hukbo, tayo na lang ang magiging mga tusok na inihaw. Hindi kailangan, napagod ako sa laban kanina. Kailangan ko munang halikan ni Agu bago ako lumakas para buhatin ang bagahe. Halik sa malaking ulo mong multo. Tumahimik ka at magtrabaho. Araw-araw, ang dami mong kinakain na repolyo ko. Kapag may panganib, ikaw ang pinakamabilis tumakbo. Mas mabuti pang alagaan ko na lang ang pagong. At least ang pagong pwede pang gawing sabaw.
Lumayo ka sa akin. Mabaho ang demonyong aura mo. Naamoy na ng mga tao ko. Kuya Yuan Ming, bakit mo ako ginaganyan? Noong nagdurusa ka sa mundo ng mga demonyo, nabulag ang mga mata mo. Nakakulong sa impyerno. Ako ang nangahas kahit baka putulin ng kuya ko ang mga paa ko. Para palihim na isuot sa iyo ang puting eye patch. Pinulit ko pa ang paborito kong seda. Para balutan ang sugat mo. Ngayon, may gana ka pang mamili sa akin. Kaya lang, gusto mo na akong gawing bihag habang buhay dahil lang sa isang pirasong basahan. Ikaw yung sinasabing si Kuya Yuan Ming mo na para sa pinagtaga ang demonyang babae ng kalaliman sa palasyo ng Lingxiao. Ang tuyot ng itsura mo. Walang dibdib. Walang puwit. Mukha kang hilaw na repolyo na hindi pa lumaki. Anong pang-akit ang ginamit mo? Para malito ang isip ni Kuya Yuan Ming. Sino ang tinatawag mong repolyo? Ako ang payat na ganda na lumitaw mula sa putik pero hindi na dungisan. Akala mo ba lahat katulad mo? Hanggang sa damit, hinihinal ka na. Kapag 2 hakbang ka lang, kailangan mo pang bantayan ang balakang mo. Alipin ka lang, lalapastanganin ko ang bibig mo ngayon. Chailing, dahil sa punit na basahan mo noon. Papalampasin kita ng 1 beses. Kung ituturo mo pa ang latigo mo sa kanya, puputulin ko ang kamay mo. Gagawin mo ba ito para sa repolyo na ito at puputulin mo ang kamay ko? Yuan Ming, wala kang puso. Ayoko na ring magustuhan ka. Lambingin mo naman ako kahit konti. Huwag mo siyang asarin ng todo. Baka magsumbong siya sa langit tungkol sa atin. Sino ang mang-aapi sa mahal kong kapatid? Ay nako, munting ninuno ko. Bakit ka umiyak ng ganyan? Pupuntahan ko at lilipulin ang buong angkan niya. Wala kang pakialam. Noong araw dapat itinapon mo na siya sa kalaliman. Ngayon na inaayawan na niya ako, kasalanan mo lahat. Yuan Ming. Zongyan, noon sinamantala mo ang pagkapagod ko. Sinugatan mo ang mga mata ko at ibinagsak mo ako sa ebays ng 10,000 demonyo. Ang bayad na ito, ilang beses ko nang kinalkula sa putik ng kalaliman. Ngayon, hindi ko na kailangang pumunta pa mismo sa mundo ng mga demonyo. Hahaha, ang lakas ng loob mo. Ngayong pati langit ay naghahanap na sayo. Isa ka na lang na asong ulila. Noong araw, kaya kitang saktan sa mga mata mo. Ngayon kaya kitang balatan ng buhay. Tapos na, tapos na. Kapag nagkita ang magkaaway, lalong umiinit ang tingin. Nag-aaway ang mga Diyos. Ang mga mortal ang napapahamak. Kaunting laman ko lang iyan, hindi pa sapat para may maipit sa ngipin nila. Tatakbo ka. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Matagal na akong sumama kay Kuya Yuan Ming pabalik sa mundo ng mga demonyo. Ate, pati ang kuya mo sa langit, gusto na yatang bawasan ang pangkain ko. May oras ka pa talagang makipagsabunutan sa akin dito. Umpisahan ang pormasyon ng paglipol sa demonyo. Mga halimaw at demonyo ng ibaba. Walang maiiwan. Gusto mo ba akong kidlatin hanggang mamatay? Hahaha, yan lang. Buwisit. Hoy, may sira ka ba sa ulo? Kanina lang, gusto pa kitang patayin. Bakit mo ako sinagip? Kalokohan. Nasa langit ang kuya mo at nanonood. Kung kidlatin ka at mamatay ka na lang talaga. Hindi papayag ang kuya mo na isama akong magpakasashimi kasama ang bulag. Hiwain akong parang sashimi para isama sa libing mo, ha? At saka, kahit medyo matulis ang bibig mo. Hindi naman aabot sa ginawang abo ng kidlat, di ba? Sa mundo ng mga demonyo, lahat nagbabanatan ng plano. Nagpapatayan sa isa't isa. Walang sinuman, wala ni isa. Para sa isang taong gusto ka pang patayin kanina lang.
Tumalon pa para saluhin ang patalim kahit buhay niya ang kapalit. Itong repolyo, tanga pala. Ikaw, malaking tanga. Kuya, bulag ka na ba? Tama na ang laban. Kikidlatin at papatayin ng mga tagalangit ang hipag ko na. Grabe, ang lambot na ng tawag mo na hipag. Ay! Anong hipag-hipag? Hindi mo ba siya gustong patayin? Langit. Naghahanap kayo ng kamatayan. Grabe, pagkatapos ikulong ang baliw na to sa kalaliman. Mas lumakas pa kaysa dati. Naglakas loob kang kidlatin ang kapatid ko. Ako mismo ang papatay sa inyo, kayong mga salot na ibon na walang mata. Hipag, huwag kang mamatay. Aalagaan kita ngayon din at lalagyan ng gamot. Ay! Anong klaseng lason to? Gusto mo ba akong pasunugin sa anghang? Ito ang sagradong gamot ng mundo ng mga demonyo, ang itim na hiyas na pampagaling ng buto na putik. Kahit parang inilulublob sa kumukulong mantika pag pinahid. Pero siguradong tutubo ulit ang laman. Hipag, tiis muna. Hihipan kita. Huwag mo akong tawaging hipag. Hindi kami magkakilala ng kuya mo. Hindi ako asawa ng kuya mo. Asawa ako ni Kuya Yuanming. Desidido na ako. Mula ngayon, ikaw na ang bestie kong parang tunay na kapatid. Maliban kay Kuya Yuanming. Mula ngayon, pwede ka nang maglakad sa mundo ng mga demonyo na walang makakapigil sa'yo. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang galawin kahit isang hibla ng buhok mo. Tabi. Agyu. Nahuli ako. Kuya Yuanming, huwag kang mag-alala. Ako na ang magpoprotekta sa hipag mula ngayon. Sino mang mang-api sa kanya. Ako ang unang magpapalo sa kanya hanggang mamatay. Sino ng hipag mo? Isama mo ang kuya mo. Umuwi kayo sa mundo ng mga demonyo. Huwag kayong sumakit sa mata ko. Hindi ako alis. Mananatili ako para alagaan ang hipag. Napakabait ng hipag ko. Sa lamig ng ugali mo, tiyak na madalas mo siyang inaapi. Kailangan kitang bantayan. Ang mga araw na ito, may katahimikan pa ba o wala na? Kumpol ng mga kalbong manok. Naglakas loob pa kayong magporma sa harap ko. Chailing, may tubig ba ang utak mo? Lumapit ka rito agad. Ngayon, sisirain ko talaga si Yuanming. Kuya, may sira ka ba sa ulo? Ilayo mo yang patalim. Paano kung magasgas ang hipag ko? Si Yuanming na ngayon ang lalaki ng hipag ko. Kung ganoon, kaanak na siya ng mundo ng mga demonyo. Kung gagalawin mo siya, bumalik ako at ilalagay kita agad sa palasyo ng mga demonyo. Sa kawawang libong taong prinsipe, lutong-luto na. Ikaw, huwag mo na siyang tawaging Kuya Yuanming. Hinabol mo siya sa loob ng 3,000 taon. Araw-araw ka pang naglalagay ng mga bag na may pangalan niya sa kwarto. Ngayon, dahil lang sa isang lutong lotus. Ni ang nililigawan mo ay ayaw mo na rin. Bata pa si ate, hindi pa marunong umintindi. Kasabay pa ng pagbagsak ng kulog mula sa langit. Nakatakbo siya ng mas malayo pa sa aso. Asawa ko ang tumanggap ng tama at tumulak sa akin. Sabihin mo pang asawa ko ulit. Tanggalin ko ang dila mo. Akin siya. Hindi sayo. Hindi dapat magtagal dito. Nalusutan na sila ng langit. Sa loob ng 12 oras siguradong may ipadadalang. Si dakilang Diyos Zhenwu ay magdadala ng mga sundalo pababa para usigin tayo. Kung ganoon, dali na tumakbo tayo. Saan ba tayo pupunta? Sa kabundukan at gubat o sa mga immortal na bundok sa ibayong dagat? Sa mundo ng mga demonyo. Ano ba, pinatay mo pa ang galit ng langit? Tapos dadalhin mo pa ang pabigat na ito sa lupain ko para magtago. Akala mo ba ang yungib ng mga demonyo ko ay pansamantalang silungan lang? Napalaso na ng kidlat at apoy ng langit ang sugat niya. Hindi gagana ang mga halamang gamot sa mundo ng tao. Kailangang ibabad sa batis ng paglilinis ng kaluluwa sa kailaliman ng mundo ng mga demonyo ng 7 araw. Saka lang malilinis ang patay na laman. Kung ayaw mong magpahiram, pupunta ako sa langit. At sasabihin ko kay Jade Emperor
Na ang pumutol sa alaala ng magic formation ng Pearl Demon ay ang Demon Lord na si Zhongyan. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Kuya, paano ka tatanggi sa akin? Tingnan natin kung hindi ako umalis ng bahay bukas. Bumaliktad na ako ng 8 o 9 na beses sa sakit na parang lasing. Gumapang ka palayo at nadumihan mo pa ang kabayo ko. Itatapon ko kayong lahat para pakainin ang mga isda. Yuan Ming, gusto mo bang bigyan ko pa ng mukha ang isang Diyos ng digmaan? Ang buto ng dragon ko ba ay gagamitin mo lang sa panliligaw at pag-ibig? Masyado kang nagmamartsa sa dragon na yan. At napuputik na ang mga pakpak niya. Lumipad ka ng maayos o bubunutin ko ang mga ngipin ng dragon mo. Ikaw. Kuya, anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Paandarin mo ang sasakyan mo. Pinasama mo na nga ang asawa ko. Hindi pa tayo tapos. Nasa unahan na ang batis ng paglilinis ng kaluluwa. Ang tubig na ito ay pinakuluan mula sa apoy ng pulang lotus sa loob ng 800 li. Kayang linisin ang buto at palitan ang laman. Kiskisin ang buto at alisin ang lason. Ihagis mo roon at ibabad ng 12 oras. Tapos tutubo ulit ang bagong laman. Tiyo. Sino ba ang tinatawag mong tiyo, demonyong Panginoon ba? Haha, mabuting tiyo. Sigurado ka bang ito ang mainit na bukal na pampagaling? Hindi ba ito ang ginagamit niyo sa kantina ng palasyo ng mga demonyo? Nasabaw na maanghang para sa taba ng pato. Ang pagbabad sa kaluluwa ay paraan ng pagbaliktad sa tadhana. Ang tubig sa lawa ay magiging parang kutsilyo. Unti-unting kukudkurin ang sunog na laman na napatay ng kidlat. At bubuo ng bagong laman. Masakit talaga, siguradong masakit. Kung takot kang mamatay, bumalik ka na lang sa mundo ng tao at maging isang inutil. Ayaw ko na, ayaw ko na. Ang inutil ay maayos din naman. Bakit mo ako pinapakawalan? Hindi ako bababa sa palayo. Baliw ka ba, wala ka bang puso? Gusto mo ba akong pakuluin ng buhay? Pakawalan mo ako. Hindi na ako magpapagamot. Mamamatay na ako sa sakit. Huwag kang gagalaw. Ako. Kung masakit, kagatin mo ako. Mabait ka. Tanggalin natin ang bulok na laman na ito. Pagkatapos niyan, mas gaganda ka pa kaysa dati. Ang ating agu ang pinakamatapang, hindi ba? Matapang, wala nga. Gusto ko na lang ngayong maging isang platong malamig na hiwang lotus root. At least hindi ko na kailangang magdusa sa ganitong hirap. Kuya, nakita mo ba? Napakabait ni Kuya Yuan Ming sa hipag ko. Ganito kagandang pag-ibig, sa mga nobela lang ako nakakakita. Kahit ang batis ng paglilinis ng kaluluwa na kayang tunawin pati mga buto ng Diyos. Tumalon pa siya nang hindi kumukurap. Kuya, matuto ka nga. Sa susunod, kapag maghahanap ka ng hipag, kailangang todo bukas puso ka rin. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? 3,000 taon ang ginugol ng banal na ako bago mapuno ang isang buong palanggana ng batis ng paglilinis ng kaluluwa. Hindi lang pangbabad sa gulay na parang isang tangkay ng sibuyas. Tapos libre pang pinaliguan ng Diyos ng digmaan ng langit. Ang pera ko. Sige na, pero bawal mo nang ulitin ang ganitong kabobohan. Akala mo gusto ko? Hindi ba dahil natatakot akong hiwain ka ng kuya ng misis mo? Ano ang tinitingin-tingin mo, hintayin mo na lang pagbalik natin sa silid. Doon ka na lang manood ng sawa. Sino bang gustong manood? Yuan Ming, lintik ka. Yung mga patak ng tubig mula sa katawan mo, napunta sa akin. 10,000 taong karpet na kristal ng demonyo. Kakakuha ko lang yan noong nakaraang buwan mula sa silangang dagat. Kung masira mo iyan sa tapak mo, buhay mo ang kabayaran. Ang takbuhan at pag-iwas sa humahabol, sobrang nakakapagod. Gotten ka na ba, hipag? Ako na ang bahala. Ang pagkain sa mundo ng mga demonyo namin ay siguradong panguna sa buong mundo. Hipag, tikman mo ang sumasabog katas na uod na kumakain ng tao. Kagatin mo. Ang lumabas na berdeng katas, napakatamis. Dalhin mo na, bilis. Isa akong matinong gulay. Hindi ako kumakain ng ganitong kadiring karne.
Isama mo ang mga uod mo at maglaho ka. Pumunta ka sa tavern sa mundo ng tao at kumuha ng mainit na pagkain para sa mga buhay. Yuan Ming, naglakas loob ka pang ihagi sa akin ang uod. Ako ang Panginoon ng mundo ng mga demonyo. Hindi ako tagabili ng pagkain na utusan mo lang. Ano ang gusto mong kainin? Espesyal na pato o braised na baboy? Una, walang bayad sa pagtakbo-takbo. Bibilhin ko lang ang tinapay. Ha ha ha. Kuya, huwag kang kuripot. Mahilig ang hipag sa sweet and sour na tadyang. Dagdagan mo pa ng asukal. Hindi ka ba magpapalit ng damit? Agyu, huwag kang tumingin. Ano ba ang problema mo? Diyos ka, hindi ba? Ang lintik na apoy na ito, parang lason sayo. Bakit ka pa tumalon kasunod? Huwag kang umiyak. Hindi ako mapapatay ng apoy na ganyan kaliit. Basta gumaling lang ang kamay mo. Sulit na. Sulit daw, wala nga. Akala mo bulag ako. Halos naging uling na ang likod mo. Pupunta ako kay Chailing. Hindi na kailangan ng gamot. Ang sugat ng lahing Diyos. Hindi mapapagaling ng gamot ng mundo ng mga demonyo. Ano ngayon ang gagawin? Titiis ka na lang ng ganito. Magiging inihaw na buong Diyos ka. Iyan may paraan para gumaling yan. Anong paraan? Ganito. Ah! Sa kalaliman na walang liwanag. Puno ng dugo si Yuan Ming. Itinaksil niya ang kanyang dibdib gamit ang sirang espada. Isang patak ng gintong dugo ang pumatak sa nabubulok na putik. Pagkalipas ng libo-libong taon ng ulan at hangin, isang kakaibang lotus ang namukadkad. Ang lotus na yon ay ako. Akala ko hindi ako kung sino. Isa lang akong ligaw na kabute sa kabubatan. Ngunit noong panahong pinanatili niya ang kaayusan sa kalaliman. Ako pala ang patak ng dugong nagmula sa kanyang puso. Nabili na ang pork ribs na may matamis at maasim na sarsa. Walang dash na sibuyas. Sobrang tamis. Ay! Kuya. Takpan mo ang iyong mga mata. Libre ba tayong makakapanood nito? Yuan Ming, wala ka na bang hiya? Bisita ko ito, kaya kwarto ko ito. Nahihiya ka na sa buong langit. Nagpapagaling lang ako. Hindi ka pa ba nakakita ng immortal na nagpapagaling? Sinong immortal ang nagpapagaling gamit ang bibig? Akala mo ba bata ako? Kuya, kumalma ka muna. Talagang nagpapagaling siya. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang likod niya. Magaling na ang mga paso. Swerte mo lang. Magbihis ka na at umalis dito. Nahanap na tayo ng mga buwisit sa langit. Lene. Ang nagkasalang si Yuan Ming ay nakipagsabuatan sa demonyo. Sinira ang mga kayamanan ng langit. Ilabas niyo na ang lotus essence na yon din. Kung hindi, yuyurakan namin ang mundo ng mga demonyo. Huwag kang matakot. Dito ka lang kumain ng ribs. Labas lang ako sandali. Ayoko, huwag kang umalis. Ang dami nila. Hindi ba tayo pwedeng magtago sa isang butas? Siguradong may daanan sa ilalim ng palasyo, hindi ba? Yuyurakan ang mundo ng mga demonyo. Mga aso ng langit na ito. Hindi pa yata kayo natatamaan ng kamay ko nitong mga nakaraang libong taon. Hindi nyo ba alam kung kaninong teritoryo ito? Hindi ko ginagawa ito para tulungan ka ngayon. Kundi dahil ang mga panggulong walang kwentang ito ay nanggugulo sa amin at tumututok pa ng ilaw sa mga mata ko. Nasira pa ang bagong gintong bubong ko. Chailing, pumunta ka sa bodega. Ilabas mo ang aking kanyon ng 8 pintong demonyo. Maniwala kayong maniningil ng proteksyon sa mundo ng mga demonyo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila. Pati na ang mga kabayo nila ginagawang abo. O sige kuya, tatawag na ako ng karagdagang tao. Kuya. Yung mga suot nilang baluti na nasira. Sa akin na ba yun o sayo? Ano ba, hubarin niyo ang mga baluti at ibigay sa mundo ng mga demonyo. Bilang kabayaran sa pagod ko. Isama mo ako riyan. Sino mang sumira sa bahay ng kuya ko ngayon? Lalagyan ko ng sili ang mga mata nila. Yuan Ming, dahil lang sa isang demonyo. Naglakas loob kang magtaksil sa langit. Ngayon, ako ang magpapatupad ng katarungan ng langit. Huhulihin na kita, traitor na immortal. Anong pinagsasabi mong demonyo? Sinong demonyo? Ako ay isang lehitimong gulay.
Wala nang daldalan, hulihin nyo. Paputukin ang kanyon. Hay nako, ang mga bubong kong kristal. Nasira ang bubong ko. Pabayaran ko sa inyo ang bawat piraso. Hay! Aray, ang sakit ng mga mata ko. Wow, ang bigat nito. Mukhang mas malaki ang sweldo sa langit kaysa sa mundo ng mga tao. Yuan Ming, akala mo ba nasa dating lakas ka pa rin? Ang Diyos na walang talo noon. Pinilit mong alisin ang kanyang pagiging Diyos para iligtas ang demonyong ito. Hindi na mapipigilan ang itim na enerhiya sa loob. Ibalik mo ako sa dating anyo ko. Hahaha. Nakita mo ba? Malapit na siyang maging halimaw na puro patayan lang ang alam. Mga kawan ng langit sumunod sa aking utos. Bumuo ng banal na pormasyon. Dalhin niyo siya at ang demonyong espiritong iyon para litisin agad. Agyu. Tago ka, huwag kang titingin. Baboy sa kanin. Bobo, makinig kang mabuti. Hindi lang ako magbubulag-bulagan. Ako pa ang bahala kung mabubuhay ka o mamamatay. Ako na ang bahala sa espiritu mo. Agyu, huminto ka. Pumasok na siya sa mundo ng mga demonyo, bilisan mo at umatras ka. Sino ang nagsabing gamitin mo ang pinagmulan mong lakas? Hindi. Gusto mo bang makita kitang maging pira-pirasong kalat? Bobo, binulag mo ako ng husto. Akala ko pwede na kitang samantalahin sa pagkain at inom habang buhay. Sinabi ko na sayo. Ako ay isang Diyos. Kahit pa bumagsak ako bilang demonyo. Isa rin akong Diyos. Nababaliw ka ba, bumalik ka roon? Agyu. Ipagpalit mo ang buto ko kapalit ng mga hiwa ng lotus mo, pwede ba? Medyo masakit. Hindi. Nagising ka na, kainin mo agad. Para mapalitan ko ang sirang butong iyon para sayo. Halos gibain na ni Yuan Ming ang palasyo ng demonyong baliw na yon. Paano naman siya? Nasa likod bundok at nakababad sa batis ng paglilinis ng kaluluwa. Hindi pa patay pero halos balat na lang ang natira. Bobo. Sobrang bobo. Agyu. Huwag kang gagalaw. Stupid ka ba? Ibinigay mo sa akin ang banal na buto. Paano ka palalaban sa susunod? Hindi na ako makakalaban. Simula ngayon, si Agyu ang magpoprotekta sa akin. Sige, ako naman ang magbabantay sa'yo. Sino ang mangangahas na manggulo sa'yo? Bubuhusan ko na lang ng maanghang na pansit ang mga mata niya. Agyu. Sabihin mo ang pangalan ko. Yuan Ming. Yuan Ming. Mahal na mahal, may nahanap akong taong pwedeng muling buhayin ang banal na buto. Ang bilog ng buwan sa mundo ng mga demonyo ngayong gabi, hahaha. Lumayas ka. Xuan Li, nahanap na kita. Kuya Xuan Li, huwag kang tumakbo. Ha, Xuan Li, bakit ka narito? Ano ba ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay ng banal na buto?
At si Chailing, bakit habol ng habol sa kanya? Noong araw na mabasag ang puso mo, nakasabit ka sa hibla ng buhay at kamatayan. Dinala ni Xuanli ang mga tao rito. Kasama niya ang dating 100,000 immortal na kawal ng Diyos ng digmaan. Nilabanan niya ang utos ng Jade Emperor. Sumugod siya sa mundo ng mga demonyo para iligtas ka. Masyadong late ang dating ko, mahal na Panginoon. Ay! Kuya, nahanap ko na ang taong handa akong bigyan ng 8 demonong supling. Xuanli, bakit ka tumatakbo? Huwag kang lumapit. Nakikiusap ako sa'yo, maawa ka na. Ako, may tungkulin pa ako sa hukbo. Kailangan kong hanapin ang sangkap para sa muling pagkabuhay ng banal na buto. Sasamahan kita. Pinakapamilyar ako sa mundo ng mga demonyo. Ayoko. Ang pagligtas ng buhay ng dakilang nilalang.